Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking Day 112 Day Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang panghuling series about the power of vision. At ang topic po natin ngayong araw, November 17, 2024 ay Vision Unites Us Around Christ's Mission. At ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew 28 verse 18 to 20. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very of age. Teaching number 1, Christ's vision is to transform the nation. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po, ang vision niya, ang ating Panginoong Jesucristo po ay na ang vision niya po is to transform all nation or ma-disciple yung lahat ng hindi lang ako, hindi lang yung iba, kundi yung buong earth ay dapat ma-disciple. Yun yung vision ng ating Panginoong Jesucristo. And teaching number 2, Christ's vision is the mission of all disciples. Sabi naman po dito na yung vision ng ating Panginoong Jesucristo ay ito naman daw po yung mission nating mga disciple niya or naniniwala sa kanya na ma-disciple natin yung lahat o ma-transform natin yung nations o yung buong earth, na yung vision ng ating Panginoong Diyos ay ito po ang mission natin. Kaya dapat po na patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoong Diyos na ma-disciple natin yung lahat ng tao sa mundong ito. And teaching number 3, Christ's vision is destined for victory. Sabi naman po dito na ang Panginoong Jesucristo, ang vision niya po is naka-destiny para ito ay maging tagumpay. Kaya dapat po na tulungan natin or patuloy tayong manampalataya at maniwala sa ating Panginoong Diyos na yung vision ng ating Panginoong Diyos ay maging tagumpay ito. At samahan natin ang ating Panginoong Diyos na matagumpayan niya yung vision na ma-destined na lahat ng tao sa mundo ay ma-transform niya at mag-disciple sa Kanya para makuha ng ating Panginoong Jesucristo and pati tayo yung victory na destined talaga. And application number 1, love our country and fight corruption. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na mahalin natin yung country natin at labanan natin yung mga corruption. Like, yung ating Panginoon Diyos nga po, na ang vision niya po ay ma-disciple tayong lahat. And tayo naman po, na dapat mahalin natin yung country na meron tayo. And fight corruption para po mas iayos natin yung mga bagay-bagay sa kung saan tayo nakatira ngayon. At para po mapadali natin na ma-disciple natin yung lahat ng tao sa mundo. And application number 2, preach that Jesus is Lord over all things. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na mag-preach po tayo or ibahagi po natin sa iba or sabihin po natin sa iba na dapat or i-preach natin sa kanila or ipaliwanag natin sa kanila na si Jesus is ang Lord. Siya po yung si Jesus, siya po yung King over all things, sa lahat ng bagay. Dapat po sabihin natin yan sa mga
nasa paligid natin, sabihin natin sa mga kilala natin na Jesus is Lord over all things. And application number 3, believe in the triumph of Christ. Sabi naman po dito, na-apply po natin sa sarili natin, magtiwala, na maniwala tayo na mananalo or magiging victory yung vision ng ating Panginoong Diyos or yung mission natin. And discussion, why should we believe that Jesus is changing our country for the better? Para po sa akin at para po sa devotion ngayon na nagpapakita talaga na si Jesus is gusto niyang baguhin yung country or yung buong mundo for the better. Kasi nga po, mahal na mahal niya po tayo eh. Kaya gusto niya po na lahat tayo ay mag-disciple sa Kanya at lahat po tayo ay maligtas. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.